Maraming mata, pinya. All eyes, lahat ngayon sa prutas na ito. Mas marami pa kasi sa mga mata nito ang pwede ritong pakinabang, patikim nga ng pinya. Sa mga highway ng Calauan, Laguna, hili-hilera ang mga tindera ng pinya. Tuwing summer, umaabot ng 1,500 peraso na bebenta naming pinya. Dalawa na yung napagtapos ko ng pag-aaral sa pagtitinda ng pinya. Sa kasalukuyan, nag-aaral pa yung bunso ko. Dito rin ko rin kinukuha sa pagtitinda ko ng pinya. Dito kasi sa kanilang bayan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking pinyahan sa Luzon. 5 hectares nandito ang nakatanim dito ay nasa 90,000 pieces na puno ng pinya ang nakatanim dito. Ang kanilang paboritong gawin sa pinya, pininyahang manok. Ito na po ang ating pininyahang manok. Yung pinya niya, ninuot sa laman tapos matamis siya. Sa dami ng pinya sa Calauan, nag-isip na rin sila ng iba pang mga produkto mula rito. Why not we promote yung hometown na namin since wala namang nagke-create pa ng other pineapple-based product dito sa Calauan. Si Ana, dating OFW, para hindi na kinailangang mangibang bansa, iba't ibang mga produktong pinya ang kanyang pinagkakakitaan ngayon. Ang kanya raw kauna-unahang produkto, bottled pininyahang tuyo o tuyo na may pinya. Meron din siyang pinya bars, pinya jam, pineapple chili sauce, pureed pineapple juice, at ang kanilang latest, pinya coco pavlova pie. Then, ilalagay na natin yung ating pineapple mix. Ito na ang ating pinya coco pavlova pie. Sarap. Tama-tama yung tamis niya. Natatandaan nyo pa ba ang alamat tungkol sa pinya? Nilagyan ng napakaraming mata ang mukha ng isang bata para makita niya ang mga pinapahanap sa kanyang mga bagay. Maraming mata, marami ring pakinabang. Pero syempre, ang pinakamadali riyan, lantakan! Para po sa reaksyon sa istoryang ito, mag-tweet na gamit ang hashtag KMJS.